Ako po si Miss Winnie at ito po ang ating kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Joanna. Matagal nang nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Karanasan ko ito noong nabubuhay pa ang una kong asawa na itago na lamang natin sa pangalang Jordan. Nagkakilala kami ni Jordan dahil sa mga kaibigan. Uso kasi noon ang reto-reto. Yung tipong asaran lang tapos nauwi sa totohanan. Mabait naman kasi si Jordan. Malambing, kaso ang problema sa kanya, mabarkada. Yung tipong wala siyang pake kahit umusok ng ilong ko kahihintay sa kanya. Nung una, syempre ayoko noon kay Jordan kasi nga pinakaayaw ko sa lalaki yung naninigarilyo at umiinom. Sabi ko pa noon sa mga kaibigan ko, wala akong balak na magnobyo na may bisyo. Ganun pa man, hindi ako tinigilan ng mga kaibigan ko sa tuwing may lakad ang barkada. Lagi nilang isinasama si Jordan hanggang sa lumambot na rin ang puso ko kay Jordan. Pero syempre, hindi naman ganun-ganun lang yon. Hindi naman kasi ako yung tipo ng babae na mabilis mahulog at magtiwala. Isang araw, nagkayayaan ang barkada. Tapos syempre, dahil nga may kaarawan ng isa sa kaibigan ko, hindi mawawala ang inuman. Pero ako noon patagay-tagay lang ng kaunti. Lilinawin ko lang po, nasa tamang edad na ako ng mga oras na yon. At syempre, may sariling bahay at trabaho na ako. Kumbaga, nakakatulong na sa pamilya. Syempre, nag-inuman pero sinabihan ko noon ang mga kaibigan ko na hindi ako magpapakalasing kasi nga malayo ang bahay namin. Pero yung mga kaibigan ko ayaw paawat, lalo na si Janice. Bes naman, tumagay ka na. Ako nang bahala sa'yo. Hindi naman kita pababayaan, no? Napakamot ako sa noo ko kasi medyo makulit at magaslaw na si Janice ng mga oras na yon. Gawa na rin na may tama na ang alak. Mariin akong tumanggi sa alok nito kahit na matalik ko siyang kaibigan. Hindi niya ako napilit. Pasensya na kayo, malayo kasi yung bahay ko eh. Tsaka hindi talaga ako nainom ng marami. Agad na kinansyawan nila ako at sinabihan pa ako na walang pakikisama na ikinainis ko. Pakiramdam ko hindi sila nakakaintindi at may balak na hindi ko malaman. Abot sila ng abot sa akin ng alak pero si Jordan naman palaging sinasalo ang tagay ko kaya naman siya yung nalasing. Makalipas ang ilang oras lasing na ang mga kasama namin tapos si Janice naman inuwi na ng nobyo niya. Ako naman naaawa kay Jordan kasi nga walang kasabay tapos lasing na. Kaya naman naisipan ko na ihatid na lang pero biglang dumating ang isang babae. Ako nang bahala sa kanya. Nga pala, ako si Dana, kababata ni Jordan. Napatango na lang ako sa sinabi ng babae na nagpakilala bilang si Dana. Ah, ganun ba? Mabuti naman at dumating ka. Hindi ko pa naman alam kung saan niya nakatira eh. Masyado kasing nagpakalasing tapos yung mga kaibigan niya, iniwan na lang siya sa akin. Ngumiti lang si Dana sa sinabi ko at inalalayan nito ang kaibigan, tsaka umalis. Samantalang ako naman, naghintay ng masasakyan at halos mag-umaga na nang makauwi ako sa bahay. Agad na nakatulog ako. Kinabukasan kahit na medyo masama ang pakiramdam ko, pumasok pa rin ako sa trabaho lalo na at mahigpit ang amo ko. Katrabaho ko nga rin pala si Janice, kaya naman todo hingi siya ng tawad sa akin nang magkita kami sa trabaho. Bes, hindi ko na talaga alam yung ginagawa ko kagabi. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabi ng kaibigan ko. Sa totoo lang hindi naman ako galit sa kanya. Medyo nagtampo lang ako dahil para bang iniwan niya ako sa ere. Sus, palagi ka namang ganyan eh. Inaya-aya mo ako doon tapos iiwan mo rin pala ako. Napahila mo si Janice sa kanyang muka at nakita ko na seryoso ito. Kaya naman hindi na ako nakatiis pa at pinansin ko na siya. Bibili lang ako ng pagkain. Libre kita bilang pambawi sa'yo. Agad na nagningning ang mga mata ko sa sinabi niyang yon at hinila ko kaagad ito papunta sa karinderya na malapit lamang sa aming trabaho. Kaagad na pumili ako ng pagkain at sabay kaming kumain na magkaibigan. Habang kumakain,
Siyempre hindi maaalis sa aming dalawa ang magkwentuhan hanggang sa napunta ang usapan namin kay Jordan. Ay, Bes, kagabi nung umuwi na kayo, kami na lang ni Jordan ang natira tapos… Hindi pa man ako tapos sa sinasabi ko, bigla na lang akong pinutol ni Janice. Talaga? Anong nangyari? Umami na ba kayo sa isa't isa, ha? Napailing na lang ako sa sinabi ni Janice at pinitik ang noo nito. Patapusin mo muna ako bago ka sumingit, kaya di tayo natatapos eh. Natawa si Janice sa sinabi ko at ipinagpatuloy ko na ang ikinukwento ko sa kanya. Dito nabanggit ko ang tungkol sa kababata ni Jordan. Namangha naman si Janice, lalo na nang sabihin ko kung gaano alalayan ni Dana si Jordan. Baka may gusto sa kanyang kababata niya. Grabe naman siya mag-alala kung ganun. Tsaka paano niya nalaman yung lakad ng isa, di ba? Baka naman masyado lang silang malapit, kaya naman alam nila ang pinupuntahan ng isa't isa. Napabuntong hininga na lamang kaming magkaibigan. Napaisip kami pareho dahil sa inasta ni Dana. Matapos na kumain, bumalik na kami sa trabaho. At syempre, dating gawi, tinapos namin ang dapat tapusin. Matapos ng trabaho, niyaya ko si Johnny sa bahay ko para naman kahit papano, pasolo ko naman ang kaibigan ko. Nagkantahan lang kami at kumain ng mga niluto ko. Ilang sandali ang lumipas, nagpaalam din siya sa akin na uuwi na dahil may lakad pa sila ng nobyo niya kaya naman hinayaan ko na lang. Mag-isa na lang ulit ako sa bahay ko pero maya-maya bigla na lang may kumatok. Naguluhan ako dahil wala naman akong inaasahan na bisita kaya naisip ko na baka bumalik si Janice. Pero pagbukas ko ng pintuan, bumungad sa akin si Jordan kasama niya si Dana. Nabanggit sa akin ni Dana na ikaw daw umalalay sa akin nung sinundo niya ako at nandito ko para magpasalamat. Ngumiti naman ako at nagtataka kung paano niya nalaman ang bahay ko. Nakita namin yung kaibigan mong si Janice. Siya nagsabi sa amin kung saan ka nakatira. Napatango naman ako at pinapasok ang dalawa. Siyempre inalok ko sila ng makakain na hindi naman nila tinanggihan. Nanood kaming tatlo dahil nahiya naman ako na walang gawin tapos gumawa pa sila ng paraan para makapunta sa bahay ko. Nang maubos ang pagkain na niluto ko, agad na lumabas si Jordan para bumili ng makakain at naiwan naman kami ni Dana. Ewan ko pero ng mga oras na yun, hindi ako komportable na kasama siya dahil kada galaw ko nakatingin siya. Mabuti na lang bumalik kagad si Jordan, dala na yung mga pinamili niya at syempre ako naman inasikaso kagad yun dahil bisita ko sila. Pero tinulungan pa rin ako ni Jordan. Para hindi nakakahiya sa kanila, nagluto ulit ako ng sopas. At habang naghihiwa ng gulay, bigla akong nasugatan. Mabilis naman na kumilos si Jordan at nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko at hinugasan yun. Habang ginagamot ni Jordan ang sugat ko, nakita ko si Dana. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa akin, kaya naman mabilis kong binawi ang aking kamay kay Jordan. Ako nang bahala dito. Maupo ka na lang, kaya ko naman to eh. Sa susunod, mag-iingat ka kasi hindi yung hahara-hara ka kung kumilos. Ayoko pa naman na nakikita kang nasasaktan. Natulala ako sa sinabi ni Jordan at biniro ko pa siya. Bigla namang tumayo si Dana. Ako na ang magluluto dito. Maupo na lang kayong dalawa. Naiirita lang ako sa kaasiman niyo eh. Nagulat ako sa sinabi ni Dana, pero agad naman na sinabi ni Jordan na biro lang ang sinabi sa akin ni Dana. Naku, masanay ka na kay Dana, ganyan talaga yan, medyo mapagbiro. Natahimik na lang ako at bahagyang lumayo kay Jordan. Pakiramdam ko kasi nagagalit sa akin si Dana sa tuwing magkalapit kami ng kaibigan niya. Gayunpaman, lapit pa rin sa akin ng lapit si Jordan. Kaya naman naiilang na ako ng mga oras na yon. Dahil kung makatingin sa akin si Dana, para bang kakainin ako ng buong buo. Pero sa tuwing nakaharap si Jordan, para naman siyang isang anghel. Nang matapos magluto si Dana, agad na inihain niya ang sopas pero napaso ito. Napalakas pa ang sigaw niya kaya naman agad na tumayo ako. Ayos ka lang ba? Teka, kukuha lang ako ng panlagay dyan para hindi magpeklat.
Aalis na sana ako pero mabilis akong pinigilan ni Jordan. Wala lang yan, malayo sa bituka. Di ba, Dana? Ngumiti naman si Dana at tumango naman ito sa sinabi ng kaibigan niya. Agad ko namang tinanong si Dana kung ayos lang siya pero ngumiti lang ito sa akin at sinabihan ako na wag nang mag-abala. Ewan ko ba pero pakiramdam ko naiinis siya sa akin. Kumain na ulit kami at nang matapos ang aming pinanonood, nagpaalam na sila sa akin. Pero si Jordan malambing, tapos si Dana naman parang wala lang. Nang makaalis ang dalawa, para bang nakahinga ako ng maluwag, yung tipong para bang natanggalan ako ng tinik sa lalamunan. Kinabukasan, syempre wala kaming trabaho, kaya dinalaw ako ni Janice at agad na ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Grabe dinalaw ka talaga dito. Pero bakit sinama niya pa yung kaibigan niya? Nakakailang kaya yun? Agad na sumang-ayon ako sa sinabi ni Janice dahil totoo naman na nailang ako. Ewan ko ba, pero para bang ang sama ng tingin niya sa akin tapos kapag lumalapit sa akin si Jordan, sobrang sama ng timpla ng mukha niya. Natawa naman si Janice sa sinabi ko at agad na naisip nito na pwedeng may gusto si Dana kay Jordan. Hinayaan ko na lang ang mga napuna ko dahil hindi naman nanliligaw sa akin si Jordan. Pero makalipas ang 1 linggo, nakatanggap ako ng text mula kay Jordan at sinabi nito sa akin na may gusto siya sa akin. Hindi ko alam kung ano nga ba ang sasabihin ko sa kanya at dahil wala akong maisip, hindi ko sinagot ang text niya. Ilang araw ang lumipas, kaarawan ni Janice. Kaya naman syempre, hindi pwedeng wala ako sa kaarawan ng kaibigan ko. Pagdating sa bahay ni Janice, syempre gaya ng inaasahan, nandun si Jordan. At kasama na naman niya ang kaibigan niyang si Dana. Medyo umiwas ako kay Jordan dahil gusto kong hindi na ma-issue pa sa kanya, lalo na at kasama niya si Dana. Mabuti naman at dumalo ka, akala ko hindi ka napupunta eh. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Janice at agad na binati siya. Pwede ba na wala ako? Syempre dapat hindi ako mawawala sa espesyal na araw sa buhay mo. Natuwa naman si Janice sa sinabi ko at agad na inalok ako ng pagkain. Nang mapansin ni Jordan ang presensya ko, agad na lumapit ito sa akin. Iniiwasan mo ba ako? Pagpasok mo pa lang kanina, tinawag na kita pero parang hindi mo ako napansin. Napakamot na lang ako sa ulo dahil hindi ko akalain na napansin niya pala ang ginagawa kong pag-iwas. Kaya naman wala akong nagawa kundi ang magsabi ng totoo. Pero syempre, hinila ko siya palabas. Baka may makarinig pa sa akin eh. Tama ka nang napansin mo, iniiwasan kita. Kasi naman naiilang ako kay Dana eh. Pakiramdam ko ayaw niya na magkasama tayo. Natawa naman si Jordan sa sinabi ko at pinitik pa ako sa noo. Praning, ganun talaga yon simula pa noon. Kumbaga kinikilala ka niya. Huwag kang mag-alala, sa susunod hindi ko na siya isasama. Natahimik ako sa sinabi ni Jordan. Napagtanto ko na tama siya. Medyo praning ako sa parting yun. Pero hindi ko lang talaga maisip kung bakit ganun na lang si Dana sa akin. Matapos namin na mag-usap ni Jordan, bumalik na kami sa loob at agad na inuwi nito ang kaibigan. Nakampante naman ako pero hindi na bumalik pa si Jordan. Nag-text lang ito sa akin na nagkaroon daw ng biglaang pangyayari sa bahay nila kaya hindi na ito nakabalik pa. Kinabukasan, nakumpirma ko na nagsasabi siya ng totoo nang sabihin sa amin ng isa niyang barkada na pumanaw ang nanay ni Jordan. Naisipan ko na dumalaw sa kanila para makiramay at syempre hindi lang naman ako ang pumunta. Marami kami. Nang makapasok sa kanila, ngumiti sa akin si Jordan at niyakap ako. Ayos ka lang? Pakatatag ka ha? Huwag kang susuko. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Ngumiti si Jordan sa akin at inasikaso kaming mga bisita niya. Hinagilap naman ng mga mata ko si Dana pero wala ito. Kaya naman tinanong ko si Jordan. Wala yun dito. Hindi siya dadalaw. Kasi magkagalit sila ng mama ko. Natahimik ako sa sinabi ni Jordan at napaisip lalo na dahil magkaibigan sila ni Dana. Bakit naman sila magkagalit? Di ba nga kaibigan mo yun?
Kaagad naman na ikinuwento sa akin ni Jordan ang nangyari. Dito ko nalaman na hindi gusto ng ina niya si Dana dahil masama raw ang ugali nito kapag sila ang kaharap. Pero anghel kung nakatingin si Jordan. Nang mga oras na yon, pakiramdam ko ganun din si Dana sa akin. Pero nilinaw ni Jordan na wala namang ginagawang masama si Dana. Sadyang magkagalit lamang ang pamilya nilang dalawa kaya ganun ang tingin ng pamilya niya kay Dana. Pero sa puntong yon pakiramdam ko, tama ang pamilya ni Jordan. Pero syempre, hindi ko na sinabi pa sa kanya ang naisip ko dahil kahit papano, mahalaga pa rin sa kanya si Dana. Nang sumilip ako sa kabaong ng ina ni Jordan, napakunot ang noo ko dahil para bang sobra itong nahirapan. Bukod pa doon, meron mga kuto na lumalabas sa ilong at tenga nito. Pero hindi ko nalang pinansin pa. Umalis din kami kaagad at dahil nga mapamahiin si Janice, nagtungo kami sa isang kainan ng lugaw para magpagpag. Habang kumakain, bigla na lang nagsalita si Janice tungkol sa kulam. Alam nyo, pakiramdam ko, kinulam yung nanay ni Jordan kasi ang daming kuto eh. Sabi ng lolo kong albularyo, malalaman na kinulam ang isang tao kapag may insekto na lumalabas sa iba't ibang butas ng patay. Inihambing pa ni Janice ang tiyahin niyang namatay sa nanay ni Jordan at sinabi nito na parehong-pareho daw ang dalawa. Natawa naman ako kasi hindi ako naniniwala sa kulam o barang. Hay nako Janice, kakapanood mo yan ng kakatakutan kaya natatanim na sa utak mo. Masama naman akong tinignan ni Janice at napailing na lang. Palibhasa, hindi ka naniniwala sa ganon at hindi mo pa nararanasan. Natahimik ako sa sinabi ni Janice pero hindi ko na lang sineryoso. Matapos na kumain, umuwi na kami at ewan ko ba, pakiramdam ko tama ang kaibigan ko. Kaya naman nagsaliksik ako tungkol sa kulam at napagtanto ko na nagsasabi ng totoo si Janice. Makalipas ang 1 linggo, inilibing na ang nanay ni Jordan. Nabalitaan pa namin na nagkagulo sa lamay dahil nalaman ng pamilya na kinulam ang nanay ni Jordan. Hindi ako makapaniwala nang marinig ko ang balita. Pero si Janice hindi na nagtaka pa. Siyempre, nagsimula na akong mapaisip tungkol sa pagkatao ni Dana. Lalo na at ito ang pinaghihinalaan ng pamilya ni Jordan. Ganun pa man, agad din naman na natigil ang haka-haka dahil si Jordan na mismo ang nagsabi na hindi magagawa ni Dana ang bagay na yon. 1 linggo rin kaming hindi nagkausap ni Jordan dahil naging abala ito sa sarili niyang buhay. Akala ko nga noon hindi na niya ako kakausapin pa. Pero nagulat ako nang bigla niya akong sinundo sa trabaho. May dala pa siyang bulaklak at tsokolate. Para saan to? Tsaka anong ginagawa mo dito? Matamis naman itong ngumiti at sinabi sa akin kung maaari daw ba siyang manligaw sa akin. Hindi naman ako agad nakasagot sa tanong ni Jordan pero napagtanto ko na wala namang masama kung bibigyan ko siya ng pagkakataon upang ipakilala sa akin ang tunay niyang pagkatao. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan namin nang malaman nilang pinayagan ko si Jordan na manligaw sa akin. Medyo nahiya pa nga ako noon kasi nga ayoko talaga ng inaasar pero nakakagaan lang ng pakiramdam dahil merong isang tao bukod kay Janice na nagpapasaya sa akin. Gayunpaman, hindi nawala sa isipan ko si Dana. Paminsan-minsan nakakasama namin ito at hindi ko talaga maalis sa aking isipan kung paano ko tignan ito. Isang araw, nagkayayaan ang barkada na mag-inuman at sa puntong yun, hindi na natanggihan pa ni Jordan si Dana dahil sumama ito sa kanya. Agad na nilinaw ko naman kay Jordan na ayos lang sa akin, nakampante naman doon si Jordan. Habang nagiinuman, napansin ko na panay ang tingin sa amin ni Dana pero hinayaan ko na lang at hindi ko binigyan ng kung anumang mali siya. Pero pagkatapos ng inuman, kaagad na hinatid namin ni Jordan si Dana at nang maihatid ito, ako naman ang hinatid ni Jordan sa bahay ko. Tumagal ng kalahating taon ang panliligaw sa akin ni Jordan. Masaya ako dahil pinatunayan niya sa akin na seryoso siya kaya naman kalaunan sinagot ko na ito. Inasar pa ako ni Janice at sinabi pa na kunwari pang ayaw ko raw kay Jordan pero palihim ko naman pala talagang gusto ito.
Alam ko naman na nagbibiro lamang si Janice, kaya naman tinawanan ko na lang ito at sinabi na nahulog na rin ako kay Jordan dahil mabuting tao ito. Marami ang natuwa nang malaman nila na magkasintahan na kami ni Jordan dahil noon pa man inaasar na nila kaming dalawa. Hindi naman makapaniwala si Dana nang maging kami ni Jordan dahil hindi raw nito nabanggit sa kanya na nililigawan ako. Nagulat naman ako sa sinabi ni Dana noon pero agad na sinagot ito ni Jordan. Hindi naman pwedeng sa lahat ng oras sasabihin ko sa iyo mga ginagawa ko. Natahimik si Dana sa sinabi ni Jordan at maging ako hindi makapaniwala sa sinambit ni Dana. Lalo na at iniisip ko na alam nito ang tungkol sa amin ni Jordan. Pag alis ni Dana, agad na kinausap ko si Jordan. Ikinahihiya mo ba ako sa kaibigan mo? Bakit hindi niya alam? Natahimik si Jordan sa tanong ko sa kanya pero akong nagulat sa kanyang isinagot. Ayoko kasing mapahama ka. Masyadong mapag-isip si Dana. Palagi niyang sinasabi na hindi ka karapat-dapat sa akin. Kaya naman hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa atin. Natigilan ako sa mga sinabi ni Jordan. Hindi ko lubos maisip na ganun pala ang sinasabi sa akin ni Dana. Sa puntong yun ay napaisip ako. Alam kong mali na ang mga nangyayari. Ni minsan ba hindi mo tinanong si Dana kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na yon? Hindi ka ba napapaisip kung ano ba talagang namamagitan sa inyong dalawa? Agad na sinabi ni Jordan na matalik lang silang magkaibigan ni Dana at halos magkapatid na raw ang turingan nilang dalawa. Napabuntong hininga ako dahil ramdam ko na may pagtingin si Dana kay Jordan. Kaya naman ng araw na yon, sinabihan ko si Jordan na layuan si Dana. Alam ko na para bang hindi makatarungan ang pinagagawa ko sa kanya pero hindi ko na talaga lubos maisip pa kung ano ba talaga si Jordan para kay Dana. Sumunod naman si Jordan sa sinabi ko. Alam ko na buong puso niyang iniwasan si Dana kaya naman nakampante ako. Hanggang isang araw, pagkatapos ng trabaho, nag-text sa akin si Jordan na hindi niya ako masusundo dahil nasa trabaho pa ito. Kaya naman nagpasya ko na sumakay na lamang sa bus pero paglabas ko sa kumpanya, nakita ko si Dana. Sinubukan kong iwasan siya at kunwaring hindi nakita pero agad niya akong hinawakan sa kamay. Pakiusap, kahit konting oras lang pagbigyan mo ko. Natahimik ako sa sinabi ni Dana. Lalo na at garalgal na ang boses nito sa mga oras na yon. Kaya naman wala na akong nagawa pa kundi kausapin ito. Ano bang gusto mong sabihin? Pauwi na rin kasi ako eh. Lumuhod sa paanan ko si Dana na ikinagulat ko naman. Pakiusap, si Jordan na lang ang kaibigan na natitira sa akin. Halos lahat sila ayaw sa pamilya ko. Kaya naman sana wag mo siyang palayuin sa akin. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Dana. Hindi ko na problema ang bagay na yon dahil si Jordan na mismo ang nagdesisyon. Mas mabuti kung kayong dalawa na lang ang mag-usap. Napayuko naman si Dana at ako naman nagpaalam na sa kanya. Sa totoo lang, hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon dahil naaawa ko kay Dana. Pero hinayaan ko na lang siya dahil pakiramdam ko ginagawa niya lang yon para sirain kaming dalawa ni Jordan. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako mapakali hanggang sa dumating si Jordan sa bahay at agad itong humingi ng pasensya sa akin dahil nalaman nito na kinausap ako ni Dana. Agad na ipinaliwanag ko kay Jordan na ayaw kong isipin ng kaibigan niya na pinipigilan ko silang dalawa lalo na at alam kong noon pa man ay magkakilala na silang dalawa. Desisyon ko yun na layuan si Dana para rin sa ikabubuti ng relasyon natin. Pero sa tingin ko ayaw niya tayo tantanan. Mas mabuti siguro na ayusin mo kung ano man ang meron kayo. Naiintindihan ko naman eh. Niyakap ako ni Jordan at ipinangako niya sa akin na aayusin niya ang problema niya kay Dana. Sa totoo lang po nung mga oras na yun, gusto ko nang hiwalayan si Jordan dahil natatakot ako sa maaaring gawin ni Dana. Pero kalaunan, tinigilan din kami ni Dana. Tuluyan itong lumayo kay Jordan at umuwi sa kanilang probinsya. Siyempre ako naman nakampante pero bigla na lang nagkasakit ang mama ko.
Kaya naman wala akong nagawa noon kundi ang tumira na muna sa poder ng mga magulang ko, lalo na at may trabaho pa si Papa. Sobrang lubha ng karamdaman ni Mama. Bigla itong namayat at hindi matukoy ng doktor ang sakit nito. Unti-unting nanghina ang nanay ko pero lumalaban ito. Hindi rin umalis sa tabi ko si Jordan. Palagi niyang sinasabi sa akin na magpakatatag ako, lalo na at sa akin humuhugot ng lakas ang pamilya ko. Sobrang gulong-gulo na ang isipan ko. At si Janice naman, madalas itong abala sa trabaho, lalo na at siya ang sumalo ng mga gawain ko. Isang araw, dumalaw si Janice kay Mama at kinausap niya ako ng masinsinan. "Bes, lumapit na tayo sa tiyuhin ko na albularyo. Malakas ang kutob ko na kinukulam si tita." Natahimik ako sa sinabi ni Janice dahil wala namang nakakaaway si Mama o kahit sila Papa, kaya naisipan ko na maaaring mali lang si Janice. "Malabo naman yung sinasabi mo, Bes, dahil wala naman si Mama na nakaaway o kahit kami." "Kahit na, basta habang tumatagal si tita dito sa ospital, mas lalong lalala ang sakit niya. Bahala ka, desisyon mo naman kung maniniwala ka o hindi, basta binalaan na kita." Natahimik ako sa sinabi ni Janice. Makalipas ang ilang araw, gaya ng sinabi nito, lumala ang sakit ni Mama. Hindi ko alam noon kung maniniwala ba ako kay Janice, pero napagtanto ko na wala naman mangyayari kung susubukan namin. Agad na nagpasya kami na magtungo sa tiyuhin ni Janice, pero bigla na lang nag-agaw buhay si Mama. Sobrang sakit para sa akin na makita siyang nahihirapan, pero hindi na siya nakaligtas pa ng oras na yon. Sobrang bilis ng pangyayari at hindi ko akalain na sa ganoong paraan mamamatay ang nanay ko. Hindi na kami tumuloy pa ni Janice dahil wala na rin naman si nanay. Inasikaso ko na lang ang mga dapat ayusin sa ospital. Iniisip ko naman dapat pala nakinig na ako kay Janice dahil baka sakaling naisalba ko pa si nanay. Pero ika nga, nasa huli ang pagsisisi. Sobrang nasaktan kami sa pagkawala ni nanay, pero syempre hindi naman pwedeng doon na lang nahinto ang buhay namin. Nang mailibing si Mama, nagsimula ulit kami. Hindi ako iniwan ni Jordan at palagi itong nasa tabi ko, lalo na ng mga panahon na bagsak ako. 3 taon din kami na nagsama ni Jordan bilang magkasintahan at makalipas ang 3 taon na magandang pagsasama, nagpasya kaming lumagay na sa tahimik na buhay at pinakasalan ako ni Jordan. Parang wala na akong mahihiling pa ng mga oras na yon. Nakakalungkot man dahil wala na si Mama ng mga panahon na yon, pero alam ko na ginagabayan niya kami sa itaas. Hindi ko na inalam pa kung tama ang hinala ni Janice dahil ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Masaya kaming nagsama ni Jordan. Bawat araw nagpaplano kami ng mga gagawin sa hinaharap. Hanggang sa nabalitaan na lang namin pareho na bumalik na sa dati nilang bahay si Dana. Marami nang nangyari, kaya naman para sa akin, kinalimutan ko na ang mga agam-agam ko noon, kaya naman ako mismo ang nagsabi kay Jordan na dalawin ang kanyang kaibigan. Ngunit ang asawa ko na mismo ang siyang tumanggi. Iimbitahan ko na lang si Dana dito sa ating bahay para naman kahit papano makapag-usap rin kayo. Napangiti ako sa sinabi ni Jordan. Natutuwa ako dahil palagi niyang iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Simula nang ikinasal kami ni Jordan, binawasan na nito ang pagbabarkada dahil nais niya na palagi kaming magkaroon ng oras sa isa't isa, lalo na at kapwa kami may trabaho. Ayos lang naman sa akin kahit dalawin mo siya sa kanila. Hindi naman ako magsiselos dahil alam ko naman na loyal ka sa akin. Natawa si Jordan sa sinabi ko at napailing-iling pa. Kaagad nitong sinabi sa akin na hindi kagandahan kung dadalaw siya sa bahay ng kaibigan, lalo na at may asawa na siya at babae pa din si Dana. Sa totoo lang sobrang tuwa ko ng mga oras na yon dahil pakiramdam ko mahal na mahal ako ng asawa ko. Yung tipong ang laki na ng pinagbago niya buhat ng ikinasal kami. Hindi na nga ako nagpumilit pa, kaya naman nagpasya kami pareho na imbitahan na lamang sa aming tahanan si Dana.
Buong puso naman na nagtungo si Dana sa aming bahay at nagdala pa ng regalo para sa aming mag-asawa. Sayang naman at wala ako nung kasal ninyo, pero ayan ang regalo ko para sa inyong dalawa. Tiyak ko na magagamit nyo yan. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, malaki na ang ipinagbago ni Dana. Dahil hindi na tulad ng dati, hindi niya na ako tinititigan ng masama at palagi na siyang nakangiti. Nagkwentuhan pa kami tungkol sa mga nangyari sa aming buhay nung mga panahon na wala si Dana. Biniro pa nga kami nito na mag-anak na raw kaagad para naman kumpleto na raw ang aming pamilya. Ewan ko ba pero palagay na ako kay Dana ng mga oras na yon. Lalo na at alam ko naman na malamang hindi na kami guguluhin pa ni Dana tulad ng dati dahil kasal na kami ng kaibigan niya. Napag-isip-isip ko rin na maaaring pinoprotektahan lamang ni Dana si Jordan dahil ayaw niyang masaktan ng kanyang matalik na kaibigan na naunawaan ko naman kalaunan. Nagsimula kaming tatlo ng bagong relasyon at naging bahagi na ng buhay namin si Dana. Palagi siyang dumadalaw sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin. Sa paglipas ng panahon, naging malapit ako kay Dana. Marami akong nalaman tungkol sa kanya na hindi ko alam. Nakita ko kung gaano siya kabait. Akala ko noon lahat ng ipinakita niya sa akin totoo. Ngunit lahat ng yun, pakitang tao niya lamang pala. Marahil nagtataka kayo kung bakit ko nasabi ang bagay na ito. Ngunit malalaman nyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Nang magdalang tao ako, tuwang-tuwa si Jordan at inimbita nito ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ipinagmalaki ang aking pagbubuntis sa panganay naming anak. Kahit ako noon tuwang-tuwa at hindi makapaniwala na sa wakas mabubuo na rin ang pamilya naming inaasam. Nang malaman ni Dana na nagdadalang tao ako, labis itong natuwa. Halos araw-araw, kulang na lamang matulog siya sa bahay para lang mabantayan ako dahil hindi daw siya makapaniwala na magkakaroon na ng anak ang matalik niyang kaibigan dahil bata pa lamang sila pangarap na raw ni Jordan na magkaroon ng sariling pamilya na masaya. Ewan ko ba pero habang kinukwento niya ang bagay na yon, para bang napakalungkot niya. Pero iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lamang yon at nagkakamali lang ako ng iniisip. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting lumaki ang aking tiyan. Ngunit isang araw, biglaan na lamang akong dinugo sa hindi ko malamang dahilan. Agad na dinala ako ni Dana sa ospital upang maagapan kung ano man ang nangyayari sa akin. Pero pagdating sa ospital, sinabi sa akin ng doktor na kailangan tanggalin ang bata sa sinapupunan ko dahil wala na itong buhay at maaaring ikapahamak ko kung hindi nila gagawin ang bagay na yon. Tulala na ako ng mga oras na yon at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kaya naman si Dana na ang siyang nagsabi sa doktor na gawin kung ano ang nararapat. Sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon hanggang sa natapos ang operasyon. Nalaman naman ni Jordan ang nangyari at para bang nanlumo ang kanyang mundo kagaya ko. Sobrang tulala lang ako ng mga panahon na yon at hindi nagsasalita. Puro lang iyak dahil unang anak namin ni Jordan ang batang nawala. Sinabi sa akin noon ng doktor na maaaring may nakain ako na hindi pwede sa akin o di kaya naman masyado akong nag-iisip ng mga bagay-bagay lalo na't delikado ang aking pagbubuntis na siyang ikinasawi ng bata sa aking sinapupunan. Palagi naman sa tabi ko si Janice ng mga panahon na yon. Hindi niya ako pinabayaan kahit pinagtatabuyan ko na sila noon. Pakiramdam ko kasi huminto na ang mundo ko. Pero natutuwa ako sa asawa ko dahil kahit na apektado siya sa mga nangyari, pinilit niyang maging matatag para sa akin. Kalaunan, natanggap ko na rin ang pangyayari. Sinisi ko ang aking sarili sa pagkawala ng aming anak pero sinabi sa akin ni Jordan na hindi ko kasalanan ang bagay na yun. Mahirap man ang mga nangyari pero nalampasan namin ang pagsubok na yon sa aming buhay. Todo pa ang tayo sa akin noon ni Dana at palagi itong nasa tabi ko. Halos naiinis na nga sa kanya si Janice ng mga panahon na yon dahil pakiramdam ng kaibigan ko, inaagawan na siya. Sa paglipas ng araw, naging maayos na rin naman ako.
Sinabi ko na lamang sa sarili ko na ganun talaga ang buhay. Kung hindi para sa'yo, huwag mong ipilit. Pero hindi ko sinisisi ang Diyos sa mga nangyari dahil alam ko na may mas maganda siyang plano para sa akin. Lumipas ang taon, nasanay nga ako na palaging nasa tabi si Dana. Pero isang pangyayari sa aking buhay ang hindi ko matanggap. 5th anibersaryo namin ng aking asawa, inimbita namin si Dana maging si Johnny sa aming bahay para sa pagdiriwang. Siyempre may inuman dahil hindi naman naiiwasan yun kapag nagsama-sama na ang barkada. Nung mga oras na yun, medyo nalasing na ako. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanila na matutulog na at hindi ko naman kasi kayang makipagsabayan sa kanila sa pag-iinom. Hanggang sa umabot na ang madaling araw at nagulat ako dahil hindi pa tumatabi sa akin si Jordan. Akala ko noon hindi pa sila tapos uminom pero pagbaba ko, laking gulat ko nang makita ko magkatabi ang asawa ko at si Dana at magkayakap silang dalawa. Tahimik lang ako noon at wala akong sinabi sa kanilang dalawa. Pero kinabukasan, paulit-ulit kong sinampal ang aking asawa sa harapan ng mga kaibigan namin. Kahit sila nakita na magkatabi si Dana at Jordan. Galit na galit ako sa kanilang dalawa pero agad naman nilinaw ni Jordan na walang namamagitan sa kanilang dalawa ni Dana. Joanna, makinig ka naman sa akin. Hindi kita lolokohin. At isa pa, sobrang lasing na ako kaya nakatulog ako rito sa sala. Alam yan ng mga kaibigan mo, lalo na ni Janice. Hindi ko alam kung paano kami naging magkatabi ni Dana. Agad naman na ipinaliwanag ni Janice na nagsasabi ng totoo ang aking asawa. Kaya naman nilapitan ko si Dana at kinaladkad palabas sa aming bahay. Humingi ito ng pasensya sa akin at sinabi niyang hindi niya sinasadya na tumabi kay Jordan dahil bigla na lang siyang nawalan ng malay sa sobrang kalasingan at hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Pinatunayan naman yun ng iba pa naming barkada pero masakit sa akin ang nangyari. Kaya naman nagpasya ko na umuwi muna sa bahay ng aking mga magulang. Iyak ako ng iyak sa tatay ko at pinaliwanagan ako nito na parte ng pagsasama bilang mag-asawa ang mga ganong hindi pagkakaunawaan. Itinuon ko na lamang ang oras ko noon sa aking trabaho at naging maganda naman ang resulta. Si Jordan naman hindi ako tinigilan na suyuin kaya naman kalaunan pinatawad ko na rin siya. Isa pa, hindi rin ako tinantanan ni Dana. Paulit-ulit siyang humingi sa akin ng tawad. Kaya naman sino ba ako para hindi sila pansinin, hindi ba? Pinatawad ko sila pareho. Pero si Jordan, iniwasan niya na si Dana dahil pakiramdam niya pinag-aaway kaming dalawa ng kanyang kaibigan. Hindi naman tumigil si Dana sa panggugulo sa amin. Sinasabi niya ng paulit-ulit na hindi niya naman sinasadya ang nangyari. Sinabi ko noon na pinatawad ko na siya. Pero si Jordan talaga ang nagdesisyon na layuan siya. Kalaunan, tumigil din si Dana at umuwi sa kanilang probinsya. Ngunit nagsimula naman na magkasakit si Jordan. Abot-abot na kaba ang aking naramdaman dahil para bang naulit na naman ang nangyari kay nanay. Kaya naman kaagad na inaksyonan ko ang nangyari kay Jordan at lumapit kami sa tiyuhin ni Janice. Ipinaliwanag sa amin ng albularyo na kinukulam ang aking asawa pero hindi niya sinabi kung sino ang gumagawa nito at sinabi niya na lamang sa amin na ibabalik niya sa taong gumawa ang sumpang inilagay niya kay Jordan. Laking gulat namin nang sabihin ni Dana na namatay na ang kanyang nanay. Gaya ng sakit ni Jordan, yon ang ikinamatay ng nanay ni Dana. Pinagtagpi-tagpi ko ang lahat ng senaryo. Inisip ko na maaaring isang tao lang ang gumagawa nun sa amin. Pero syempre, wala naman akong katibayan para magbintang. Kaya naman hindi ako nagsalita at nagsabi kay Jordan. Kinimkim ko na lamang sa aking sarili ang aking hinala. Matapos ang pangyayaring yon, gumaling naman si Jordan. Nakabalik na ito sa kanyang trabaho at isang biyaya mula sa may kapalang ibinigay sa amin dahil nabuntis ulit ako. Sa pagkakataon na yon, umiwas na ako kay Dana dahil pakiramdam ko sa tuwing nalalapit kami sa kanya may nangyayaring hindi maganda. Sa paglipas ng buwan, unti-unting lumaki ang aking tiyan
at ipinanganak ko ang una naming anak na pinangalanan kong Harold. Oo, tama kayo. Lalaki ang anak namin. Sobrang saya ni Jordan dahil hindi raw matatabunan ng kanyang apelido. Nalaman naman ni Dana na nanganak na ako mula sa aming mga kaibigan. Sinabi nito na nais niyang bumawi sa amin, pero para bang dalang-dala na ako. Ganun pa man, wala akong nagawa dahil palagi itong pumupunta sa bahay at naging malapit na rin siya sa anak namin ni Jordan. Nang nagpasya kami na binyagan ng aming anak, agad na nagpresenta si Dana na maging ninang. At syempre nahiya naman kaming tanggihan siya, kaya naman isinama ko na ito sa listahan. Labis na saya ang naramdaman ni Dana, pero gaya ng sinabi nito, bumawi siya sa amin. Nagpresenta pa ito na maging tagabantay ng anak namin ni Jordan sa tuwing abala kami pareho sa trabaho. Syempre ayoko naman na makaistorbo sa ibang tao, kaya naman tinanggihan ko si Dana. Alam ko iniisip ng marami na napakamanhid ko o di kaya naman hindi ako nag-iisip. Pero kung kayo ang nasa kalagayan ko, magtitiwala talaga kayo sa kabutihan ni Dana. Hanggang sa nagtatlong taon si Harold, sinabi ni Dana na maghahanda at mag-aambag pa ito sa panghanda. Naku, wag na. Kaya namin. Tsaka pinag-ipunan ko ng kaarawan ng anak namin. Hindi na kailangan. Sige na, tanggapin mo na. Ninang naman ako ni Harold eh. Wala akong nagawa noon kasi inilagay na niya sa kamay ko at tsaka umalis. Samantala, agad naman akong kinausap ng kaibigan ko. Bes, nakakahalata na ako dyan ah. Dyan sa kumari mo. Parang may kakaiba talaga dyan. Hindi kaya siya yung kumulam sa nanay mo tsaka kay Jordan? Natahimik ako sa sinabi ni Janice. Agad kong tinakpan ang bibig niya at sinaway. Tumahimik ka nga, Janice. Baka mamaya marinig niya nakakahiya kaya. Napailing naman si Janice sa sinabi ko at inisa-isa nito ang mga nangyari. Diba nga noon pa lang sinabihan na kita na ibang pakiramdam ko sa babae na yan? Parang may malaki siyang tinatago at ibang tingin niya kay Jordan eh. Sinabi pa sa akin ni Janice na maaaring sinadya nito na sirain kami noon ni Jordan dahil nakita ni Janice na palaging nakaalalay si Dana sa asawa ko noong mga panahong nagkakalabuan kami. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Janice dahil ayoko nang dumagdag pa ang aking sama ng loob. Para kasing paulit-ulit na lang ang mga nangyayari at gusto ko na lang lumagay sa tahimik na buhay. Pinayuhan ako noon ni Janice na lumayo na lamang kay Dana, pero sabi ko noon sa kanya na hindi ko pwedeng gawin ang bagay na yon, lalo na't hahanapin ng anak namin ang ninang niya. Sa pagdaan ng araw, para bang nanlamig sa akin si Jordan. Palagi itong tahimik at hindi ako iniimikan. Kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko ito. Masyado ka na kasing abala sa trabaho mo. Wala ka ng oras sa amin ng anak natin. Palagi na lang si Danang kasama namin. Nasa halip ikaw dapat dahil pamilya tayo. Kaagad kong sinagot si Jordan at sinabi ko sa kanya na ginagawa ko lamang ang aking makakaya upang makapag-ipon para sa paghahanda sa pag-aaral ng aming anak. Ngunit sinabi sa akin ni Jordan na nais niyang huminto ako sa pagtatrabaho na ikinainit ng ulo ko. Kaya naman ang mahinahon naming usapan ay napunta sa away. Umalis sa bahay namin si Jordan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hanggang sa nakatanggap ako ng tawag mula kay Janice at sinabi nito na nakita niyang magkasama si Dana at Jordan papunta sa bahay ni Dana. Kinutuban na ako ng mga oras na yon, kaya naman dinala ko si Harold sa bahay ng aking ama at iniwan muna ito doon. Tsaka naman sinamahan ako ni Janice patungo sa bahay ni Dana. Ilang beses akong kumatok sa bahay nito pero walang nagbubukas, kaya naman binasag ko ang bintana sa sala nito at doon ako dumaan. Nanginginig na ako ng mga oras na yon at pinipigilan ako ni Janice. Pero hindi ako nagpaawat. Kaagad akong umakyat sa itaas at binuksan ang isang silid. Ngunit laking gulat ko dahil may mga iba't ibang larawan ni Jordan sa kwartong yun. Pinagpupunit ko ang mga yun sa sobrang galit ko. Pakiramdam ko,
Tama ang hinala ni Janice tungkol kay Dana. Lumabas ako sa silid na yon at binuksan ang katabing kwarto at dito ko nakita na magkatabi sa kama ang aking asawa at si Dana na kapwa walang saplot. Nandilim ang paningin ko ng mga oras na yon. Nakita ko ang isang gunting sa gilid ng mesa at sinaksak yon sa dibdib ni Dana. Pero tinamaan lamang siya sa braso dahil agad na nahila ako ni Janice at siya naman ang kumaladkad kay Dana palabas ng bahay nito. Maaga pa ng mga panahon na yon, kaya naman maraming tao sa labas. Inihagis ni Janice si Dana sa labas ng bahay nito habang walang suot na kahit na ano. Ang kapal ng pagmumukha mo para ganunin ang kaibigan ko. Kumari ka pa naman nila pero taksil ka. Wala kang respeto sa sarili mo. Sarili mong kumpare, nilandi mo. Pareho kami ni Janice na galit ng mga panahon na yon. Samantala, si Jordan naman hindi pa rin nagigising. Pinulsuhan ko ito pero meron naman ngunit isang oras nang lumipas, hindi pa rin ito nagigising. Kaya naman tumawag na ako ng ambulansya at dinala ito sa ospital. Dito namin nalaman na nasobrahan sa pampatulog si Jordan at alam ko na kagagawan niyo ni Dana. Kinasuhan ko si Dana at hindi na ito nakalapit pa sa aming pamilya. Ilang araw din sa ospital si Jordan dahil napasama sa kanya ang labis na pag-inom ng pampatulog. Nang magising ito, hindi niya alam kung ano ang mga nangyari. Sinabi pa niya na ang natatandaan niya lamang ay tinawagan siya ni Dana dahil umiiyak ito at nagpapatulong sa kanya na agad naman niyang pinuntahan. Pero nang painumin siya nito ng tubig, bigla na lamang siyang nawalan ng malay at hindi niya na alam kung ano ba ang mga sumunod na nangyari. Malinaw naman sa akin ang lahat, lalo na at yun naman ang lumalabas sa resulta ng pagsusuri ng mga doktor. Ikinuwento ko kay Jordan ang mga nangyari at hindi nito lubos maisip na magagawa ni Dana ang bagay na yon. Pero ang pinaka-ikinagulat ni Jordan nang sabihin ko ang tungkol sa mga larawan sa kabilang kwarto ni Dana. Ni minsan, hindi niya ako pinapasok sa silid na yun. Dahil personal na kwarto raw yun ng kanyang magulang. Hindi ko akalain noon palang may gusto na siya sa akin. Nahihibang na ang babae na yun. Tama sila tatay. Kagaya siya ng kanyang nanay na walang ginawa kundi sirain ang aming pamilya. Ikinuwento sa akin ni Jordan na magkababata ang kanyang tatay at nanay ni Dana, kaya naman naging malapit rin sila ni Dana. Pero kalaunan na maghiwalay ang mga magulang ni Dana, palagi nang pinagsisiksikan ng nanay nito sa tatay ni Jordan ang sarili, kaya naman nilayuan niya ito at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang pamilya. Pero dahil kaibigan at kababata ni Jordan si Dana, hindi sila nakisali sa hidwaan ng kanilang pamilya. Kaya naman hindi lubos maisip ni Jordan na mangyayari din sa kanilang dalawa ang nangyari sa kanilang mga magulang. Simula ng araw na yon, pinutol na ni Jordan ang lahat ng ugnayan niya kay Dana. Akala namin noon matatahimik na kaming pamilya kapag wala na si Dana sa aming buhay. Pero dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming buhay. Nagkasakit si Janice makalipas ang 1 buwan at humingi ito ng tulong sa kanyang tiyuhin. Gaya ng inaasahan, kinulam ito. Pero hindi magawang kalabanin ng tiyuhin ni Janice ang mangkukulam dahil malakas ito. Kaya naman binigyan niya ng pangontra si Janice. Kaya naman nakaligtas ito sa sumpa ng mangkukulam. Takot na takot ako noon para sa kapakanan ng aking anak at syempre ng aking pamilya. Humingi kami ng tulong sa tiyuhin ni Janice at binigyan niya rin kami ng pangontra laban sa kulam. Kahit papaano, nakampante ang puso ko dahil alam ko na hindi na kami makakanti pa ng kahit na sino. Lumipas ang maraming buwan at wala namang nangyari sa aking pamilya. Pero patuloy kaming nag-iingat hanggang sa dumating ang 5 kaarawan ni Harold. Naghanda kami pero simple lamang. Ngunit matapos ang handaan, laking gulat namin dahil nawala ang pangontra ni Harold. Hanap kami ng hanap pero hindi namin ito nakita. Agad na sinabi ko kay Janice ang nangyari at sinabi nito na hihingi na lamang kami ulit sa kanyang tiyuhin. Ngunit ilang buwan pa bago ito bumalik dahil nagkaroon ito ng biglaang pasyente.
Inisip ko na lang noon na hindi kami pababayaan ng Diyos at hindi niya hahayaan na malagay kami sa kapahamakan, lalo na ang aking anak. Araw-araw akong nagdarasal noon na sana makalimot na si Dana at nagbagong buhay na ito. Ngunit sadyang sinusubok ng panahon ng aming pamilya dahil bigla na lang bumagsak ang pangangatawan ng aking anak. Takot na takot ako ng mga panahon na yon at iniisip ko na baka si Dana ang may gawa noon. Sinubukan ko pa siyang hanapin, ngunit hindi ko nagawang makita si Dana. Para bang naglaho ito na bula, walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Nang mga panahon na yon, wala kaming malapitan dahil halos lahat ng nilalapitan naming albularyo hindi kinakaya ang mangkukulam na nagbigay ng sakit sa aking anak. Hanggang sa sumapit ang ilang buwan, bumalik na si Tatay Dindo. Agad na sinimulan nito ang panggagamot kay Harold at isang lalaki ang kumukulam sa aking anak. Nagawa ko pang makausap ito at sinabi niya na walang kinalaman si Dana sa mga nangyari. Sinabi nito na iginaganti niya lamang ang kanyang kaibigan dahil sinaktan namin ito ng labis. Lahat ng galit na kinikimkim ko ay ibinuntong ko sa lalaki at sinabi ko kay Tatay Dindo na ibalik ang sakit na ibinigay nito sa aking anak. Ewan ko ba ng mga oras na yon, hindi ko lubos maisip na hindi si Dana ang may gawa ng lahat ng yon. Pakiramdam ko kasi may kinalaman siya sa kamalasan na nangyayari sa buhay naming mag-asawa. Gayunpaman, ipinagpapasalamat ko na lamang sa Diyos nang gumaling ang aking anak. Sinabihan kami ni Tatay Dindo na malaki ang galit sa amin ng mangkukulam. Nagawa niyang alisin ang sakit sa aking anak, ngunit hindi niya nagawa ng ibalik yon sa mangkukulam dahil malakas ito kumpara sa nauna niyang nakalaban. Pinayuhan kami na hanapin namin kung sino man ang mga nasaktan namin at humingi kami ng tawad. Gayunpaman, wala kaming ibang maisip kundi si Dana lamang. Pero hindi naman namin alam kung saan ito mahahanap dahil para bang pinagtataguan niya kami. Sa pagdaan ng araw, bumuti ang kalagayan ng aking anak. Pero si Jordan naman ang biglang nagkasakit. Hindi gaya ng dati, malubha ang kanyang kalagayan. Dinala namin siya kay Tatay Dindo, ngunit sinabi nito na hindi niya kayang gamutin ang kalagayan ni Jordan at tanging magagawa lang namin upang maalis ang sakit ng aking asawa sa ikalawang pagkakataon ay hanapin na namin ang mga taong aming nasaktan. Nanlumo ako ng mga panahon na yon at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta ko dahil hindi ko man lang magawang matulungan ang aking asawa. Tinungo ko ang bahay ng magulang ni Dana at kinausap naman ako ng mga ito. Sinabi nila sa akin na matagal nang hindi umuuwi sa kanilang bahay si Dana, buhat nang mamatay ang kanyang ina. May bagong pamilya na rin ang ama ni Dana at sinabi nito na may kaalaman sa itim na kapangyarihan ng kanyang anak dahil tinuruan ito ng kanyang yumaong asawa. Isiniwalat rin sa akin ng ama ni Dana na ang kanyang asawa ang siyang kumulam noon kay Jordan. Humingi sa akin ng tawad ang ama ni Dana na agad ko namang tinanggap dahil kita ko sa kanyang mga mata na nagsasabi ito ng katotohanan at sinabi niya rin na hanapin ko ang kanyang anak dahil delikado ito lalo na at nagbitiw ng salita si Dana nang mamatay ang ina niya. Sinabi raw nito na uubusin niya ang pamilya ng taong pumaslang sa kanyang ina. Kinilabutan ako noon dahil alam ko sa aking sarili na ako ang siyang nagpabalik ng sumpa na hindi ko naman itinanggi sa ama ni Dana. Sinabi nito na nauunawaan niya ang mga nangyari sa nakaraan, ngunit hindi lamang matanggap ng kanyang anak ang mga nangyari, lalo na nga't iniibig nito si Jordan. Sinabi sa akin ng tatay ni Dana na noon pa man ay may pagtingin na ang kanyang anak sa aking asawa, ngunit tingin lamang ni Jordan kay Dana parang isang kapatid lang, pero habang nagdadalaga si Dana, gumagawa ito ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Sinubukan pa nito na gayumahin si Jordan, ngunit hindi natuloy dahil nahuli ng ina ni Jordan. Kaya naman binigyan ito ng sakit ang nanay ng aking asawa na naging dahilan kung bakit ito nawala ng maaga.
Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ng ama ni Dana dahil pakiramdam ko noon ako lang ang nag-iisip ng masama sa matalik na kaibigan ng aking asawa na isang taksil kong kumare. Binalaan ako ng ama ni Dana at sinabi na mas mabuti kung maaga naming makikita si Dana dahil tiyak na uubusin nito ang aming pamilya. Matapos na makausap ko ang ama ni Dana, hindi na ako nakampante pa. Halos hindi ako makatulog sa gabi sa kaiisip kung saan ko maaaring makita si Dana. Pinayuhan din ako noon ni Tatay Dindo na mas mabuti kung makikita namin si Dana dahil maaari niya itong parusahan sa kasamaan na ginagawa nito. 3 buwan din na nakipaglaban sa kanyang sakit si Jordan pero kalaunan binawian ito ng buhay. Masakit sa akin ang kanyang pagkawala pero naisip ko noon na baka yun na ang huli at hindi na kami guguluhin pa ni Dana dahil wala na si Jordan. 1 taong walang nangyayaring kakaiba. Natanggap ko na rin na wala na ang aking asawa. Ngunit sumunod naman na nagkasakit ang aking ama at biglaan na lang itong namatay. Sunod-sunod ang pagkamatay ng aming pamilya at halos naubos silang lahat. Ang natira sa akin ay ang aking anak. Takot na takot ako noon, baka pati si Harold ay mawala sa akin. Tinatanong ko ang Diyos kung ano bang nagawa kong mali para danasin ang kawalang-hiyaang ginagawa ni Dana. Hanggang sa kinausap ako ni Janice at sinabi nito na maaaring mag-aral ako ng lihim na karunungan at mapangalagaan ko ang aking anak. Sinunod ko ang payo ng aking kaibigan. Naging guru ko si Tatay Dindo at dahil sa determinasyon, mabilis akong natuto. Gumawa ako ng iba't ibang pangontra laban sa mangkukulam at ibinigay sa aking mga kamag-anak sa takot na madamay sila sa kaguluhan na aming hinaharap. Minabuti ko rin noon na pauwiin sa probinsya si Harold at gumawa ako ng paraan upang hindi siya magagambala ng mangkukulam. Alam ko na para bang napakabilis ng mga pangyayari pero yun talaga ang mga naganap sa aking buhay. Nakakatawa lang kasi huli na bago ko naisipan na mag-aral ng lihim na karunungan. Akala ko kasi noon para lamang yun sa mga taong itinakda at pinili ng Diyos. Ngunit napagtanto ko na kapag gusto mo, magagawa mo pala. Sa pagdaan ng mga araw, wala akong ginawa kundi hanapin si Dana upang pagbayarin ito sa kanyang mga nagawang kasalanan sa akin. Tinulungan din ako ni Tatay Dindo dahil nais nitong pagbayarin si Dana lalo na't marami na itong naperwisyo na buhay. Gayunpaman, kahit na hindi ko tinantanan ang paghahanap kay Dana, tuloy pa rin ang aking buhay. Nagtatrabaho ako sa umaga at pagsapit ng gabi, gumagawa ako ng paraan upang malaman ang kinaroroonan ni Dana. Ngunit sadyang mailap ito. Hanggang isang araw, nabanggit sa akin ni Harold sa kanyang liham na nakita niyang muli ang kanyang ninang na si Dana. Sa sobrang pag-aalala ko para sa aking anak, agad na pinauwi ko ito sa aking puder. Tinanong ko ito kung saan niya nakita ang kanyang ninang, ngunit sinabi niya na sa panaginip niya lamang ito nakita. Alam ko na para bang napakapraning ko ng mga oras na yon dahil kaagad-agad na pinauwi ko ang aking anak. Pero hindi niyo ako masisisi. Sa dami ba naman ang nangyari sa aking buhay at sa aking pamilya, talaga naman nakakabahan ako. Araw at gabi hindi ko tinantanan ang pagbabantay kay Harold. Hanggang isang gabi na napanaginipan ko si Jordan. Sinabi nito sa akin na masaya na siya sa kanyang kinaroroonan dahil kasama na niya ang kanyang nanay at ang aking mga magulang. Paggising ko, iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Dahil dinalaw ako ni Jordan sa aking panaginip. Hindi ko pa rin siya malimutan dahil syempre asawa ko yun at marami man siyang nagawang kasalanan sa akin, hindi naman niya sinasadya yun dahil biktima lamang siya ng kanyang kaibigan. Ewan ko ba pero may parte ng puso ko na sinasabing kasalanan ko ang lahat. Dapat kasi noon pa lang pinalayo ko na si Jordan sa kaibigan niya. Hindi ko na sana hinayaan pa yung makapasok ulit ito sa buhay naming mag-asawa. Alam ko na para bang huli na ang lahat para sa bagay na yun, ngunit hindi lang talaga yun maalis sa aking isipan. Habang lumalaki si Harold,
Palagi niyang tinatanong sa akin kung nasaan ang kanyang tatay. Masyado pa kasi siyang bata nung namatay si Jordan. Palagi ko na lamang sinasabi sa kanya na kasama na ito ng Panginoon at masaya na ito sa paraiso na kanyang kinalalagyan. Ganun pa man, hindi pa rin malimutan ni Harold ang kanyang ama. Minsan pa nga nagigising ito sa madaling araw at umiiyak pa habang sinasambit ang pangalan ng kanyang ama. Awang-awa ako sa anak ko ng mga panahon na yun dahil maaga siyang nawalan ng ama. Ganun pa man, binusog ko ng pagmamahal si Harold at kalaunan natanggap rin nito na wala na ang kanyang ama. Sa tuwing kaarawan ni Jordan, palagi kaming dumadalaw sa puntod nito at doon namin ipinagdiriwang. Kahit papaano naging panatag ang puso ko hanggang sa ikasal si Janice sa kanyang matagal ng kasintahan. Sobrang saya ng kaibigan ko at bumuo siya ng pamilya. Ngunit isang araw, nabalitaan ko na lamang na naaksidente sila Janice at namatay ang asawa at anak nito. Lugmok na lugmok ang kaibigan ko pero hindi ko siya pinabayaan. Nawala pa ito sa kanyang sarili at palaging sinasabi na nakita niya si Dana ng panahon na yon at ito ang dahilan kung bakit sila naaksidente. Nang dahil sa nangyari, mas lalo akong nagpursige na mahanap si Dana. Dahil pakiramdam ko, hindi ito titigil hanggat hindi kami nauubos. Hanggang isang araw, nakita ko ito na dumalaw sa puntod ni Jordan at nagkataon na mabilis ko itong nahawakan. Bitiwan mo nga ako, Joanna. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit parang galit na galit ka sa akin? Kung inaakala mo na akong pumatay sa asawa mo, pues nagkakamali ka. Sinampal ko ito ng paulit-ulit at dinala sa aking sasakyan. Hindi ka na makakatakas pa sa lahat ng iyong nagawang kasalanan sa aking pamilya. Alam ko na ang lahat ng sikreto mo dahil sinabi sa akin ng tatay mo, kaya naman pagbabayarin kita. Tinalian ko ito at hindi ko na hinayaang makatakas pa. Pero habang nagmamaneho ng sasakyan, bigla niyang inagaw ang manibela, dahilan kaya kami nabunggo sa malaking puno. Nagawa niyang makatakas sa akin, samantalang ako'y nawalan ng malay. Nang magising ako, nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Janice. Iyak ito ng iyak at humihingi sa akin ng tawad. Sinabi pa nito na tutulungan niya ako upang makabawi kami. Nang makalabas ako sa ospital, umayos naman ang sitwasyon ni Janice. Pero pinanindigan nito na tama ang kanyang nakita. Hindi ako nababaliw, Joanna. Bago ang aksidente nakita ko si Dana. Sinubukan ko pa siyang pigilan pero inagaw niya sa asawa ko ang manibela at sinabi niya sa akin ang lahat. Balak niyang patayin tayo dahil namatay si Jordan nang dahil sa atin. Naguluhan ako ng mga oras na yon dahil sinabi sa akin ng ama ni Dana na ito ang pumatay kay Jordan. Ngunit mariing sinabi ni Janice na mula kay Dana na hindi ito ang pumaslang sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Dana sa kanya na ikinuwento nito sa kanyang lola ang sama ng loob niya kay Jordan. Ngunit hindi nito sukat akalain na bibigyan ng kanyang lola ng sakit si Jordan hanggang sa namatay ang kaibigan niya. At isinisisi ni Dana sa amin kung bakit nawala ang lalaking pinakamamahal niya. Sinabi yon ng ama ni Dana sa akin na ang anak niya ang may gawa ng lahat dahil kay Dana naman talaga nagmula ang kaguluhan. Naging malinaw na sa akin ang lahat ng mga oras na yon. Ginagawa ni Dana ang lahat ng yon dahil mahal niya si Jordan at hindi pa rin niya matanggap na sa huling hininga ng kanyang kaibigan, ako pa rin ang pinili nito. Ngunit napakababaw ng kanyang dahilan para pumaslang ng mga tao na wala namang kinalaman sa aming kaguluhan na dapat kami lang ang kanyang binabalikan. Wala kaming sinayang na oras ni Janice. Hinanap namin si Dana at tinulungan kami ni Tatay Dindo. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang ama at sinabi nito ang pinagtataguan ni Dana. Ngunit matapos ang pangyayaring yon, nabalitaan kong namatay ang buong pamilya ni Dana. Hindi kami makapaniwala sa mga naganap at sa takot ko na anak ko ang sumunod, itinago ko sa simbahan si Harold para mapangalagaan ito. Agad naman na nahanap namin ang lugar na sinasabi ng ama ni Dana, ngunit wala na ito roon, kaya naman nanghina kami ni Janice.
hanggang sa nakilala namin ang isang lalaki at sinabi nito na siya ang kumupkop kay Dana. Ngunit pinalayas niya rin nung malaman niya na isa itong mangkukulam. Natanong pa namin ito kung paano niya nalaman ang tungkol sa bagay na yon at sinabi niya na siya mismo kinulam ni Dana dahil sa pinagsabihan niya ito na itigil na ang masama niyang plano. Nakipagtulungan sa amin ang lalaking yon kaya naman nagawa naming mahanap ang bagong tirahan ni Dana. Hindi na nga ito nakatakas pa sa amin. Galit na galit ito sa lalaki at paulit-ulit na sinabi na papatayin niya ito kapag siya'y nakatakas. Nang dahil sa inyo namatay si Jordan, siya lang ang naging totoo sa akin at nagtiwala. Pero nang dumating ka sa buhay niya, Joanna, ginulo mo ang lahat at pinaiwas mo siya sa akin. Alam mo ba kung gaano kasakit ang bagay na yon? Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Dana at paulit-ulit ko itong hinampas ng buntot pagi. Ganun pa man, para bang wala sa kanya ang mga ginagawa ko. At sinabi sa akin ni Tatay Dindo na talagang malakas si Dana. Hindi lang ito basta-basta mangkukulam dahil may tangan itong itim na bertud na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Gusto ko nang patayin si Dana ng mga oras na yon, pero si Janice nais nitong parusahan ng paulit-ulit si Dana at iparamdam sa kanya ang sakit na aming naramdaman nang kuhain niya ang mga mahal namin sa buhay. Pero para bang umaayon ang tadhana kay Dana dahil nagawa nitong makatakas. Hindi ko na alam noon ang gagawin hanggang sa isang araw nagising na lamang ako sa hindi pamilyar na lugar kasama si Tatay Dindo at si Janice. Hinarap kami ni Dana. Bakit pa ulit-ulit niya kaming pinarurusahan? Nanghihina na ako ng mga panahon na yon pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam ko na sinusubok lamang ng Diyos ang aking katatagan kaya naman hindi ko hinayaan na matalo ko ng isang masama na kagaya ni Dana. Wala akong pakialam noon kahit na duguan na ako. Iniisip ko noon ang aking anak at itinatak sa aking isipan na kailangan kong makaligtas sa kamay ni Dana. Ganon rin si Janice. Malakas ang loob nito kaya naman kaming tatlo hindi nagawang mapatay ni Dana dahil pinoprotektahan kami ni Tatay Dindo. Kailanman hindi na naigang kasamaan laban sa kabutihan. Marahil malakas ka sa ngayon ngunit tiyak akong babagsak ka rin, Dana. Ang lakas pa rin ng loob nyo kahit na alam nyong wala kayong panama sa lakas na meron ako. Ang lugar na ito ang inyong magiging libingan at kailanman hinding-hindi mo na makikita pang iyong anak, Joanna. Hindi ako umimik ng mga oras na yon dahil naramdaman ko na unti-unti kong natatanggal ang pagkakatali sa akin. Pero sa totoo lang, umaagos na ang dugo ko noon kasi napakahigpit talaga ng nilagay na tali ni Dana. Paulit-ulit na hinampas at hiniwa ni Dana ang iba't ibang parte ng katawan ni Tatay Dindo at ni Janice. Pero maya-maya, bigla itong umalis at matagal bago bumalik. Akala namin tapos na ito. Kaya naman sinamantala namin ang oras na yon. Ilang sandali ang lumipas, nagpakita itong muli sa amin. Pero sa puntong yun, dala-dala niya ang bangkay ni Jordan na ikinagulat namin. Sa puntong yun, natanggal ko na ang aking tali sa kamay, kahit yung tali nila Tatay Dindo at ni Janice. Nagpanggap lamang kami na walang nangyari dahil naghahanap kami ng tiyempo para paslangin si Dana. Ipinakita sa amin ni Dana ang bangkay ni Jordan at sinabi nito na hindi sila magkakahiwalay pa dahil mamamatay na ako at wala nang hahadlang pa sa pagmamahalan nilang dalawa. Nakakatakot ang pinakitang pag-uugali ni Dana. Nababaliw ka na, Dana. Patay na si Jordan at kahit kailan hindi na kayo pwedeng magsama. Isa pa, kahit mamatay ka, hindi ka rin tatanggapin sa langit dahil demonyo ka. Matapos sabihin ni Johnny sa mga salitang yun, kinuha nito ang kutsilyo at itinarak sa leeg ni Dana. Kaagad akong kumilos at itinali si Dana. Nagpupumiglas pa ito at sinubukan akong atakihin. Ngunit mabilis na kumilos si Tatay Dindo at paulit-ulit nitong hinampas ng buntot pagi si Dana. Tapos na ang maliligayang araw mo, Dana. Ito na ang katapusan mo. Hindi ka na naawa kay Jordan, hindi mo siya pinatahimik.
Akmang sasaksaking ko na si Dana, ngunit hindi ko ito nagawa. Nadampot niya ang hawak kong punyal. Nakatakas ito sa kanyang pagkakatali at susugurin ako. Ngunit hinarang ni Janice ang kanyang sarili, kaya naman siya ang nasaksak sa puso ni Dana. Hinugot ni Janice ang punyal sa kanyang dibdib. Niyakap niya si Dana upang hindi makaalis at paulit-ulit nitong sinaksak sa leeg hanggang sa nawalan ng buhay. Agad na nilapitan ko ang kaibigan ko at sinabihan ko ito na lumaban, ngunit ngumiti na lamang siya sa akin. Sa tingin ko, hanggang dito na lang ang buhay ko. Mariin akong napailing sa sinabi ni Janice. Pilit kong pinipigilan ang dugo na dumadaloy sa kanyang sugat. Sinubukan pa ni Tatay Dindo na gamutin si Janice, ngunit ito na mismo ang nagpatigil sa kanyang tiyuhin. Kaya pa kitang isalba kaya lumabang ka, pamangkin ko. Hindi ko hahayaan na mawala ka. Ngumiti sa amin si Janice at pinatigil kami sa pag-iyak. Tanggap ko na ang aking kahihinatnan. Masaya ako dahil wala nang demonyong sumira sa buhay nating lahat. Sa wakas makakasama ko na rin ang aking mag-ama. Iyak ako ng iyak ng mga oras na yon at sinisisi ko ang aking sarili dahil naging mahina na naman ako. Pero sinabi sa akin ni Janice na hindi ko kasalanan ng mga nangyari, lalo na at duguan na rin ako ng mga panahon na yon. Nagkataon lang na si Janice ang napuruhan at ginawa niya ang bagay na yon dahil nais niyang makasama ang kanyang pamilya. Matiwasay na nagpaalam sa amin si Janice. Masakit para sa akin na muling nawala ng mahalaga sa buhay. Oo, alam ko na marami sa inyo ang nagsasabi na napakalampa ko naman at napakatanga dahil nagawa pa akong maisahan ng isang bihag na may sugat na sa leeg at nakatali. Pero lilinawin ko lang po, ng mga oras na yon nanghihina na ako pero pinipilit ko lang ang sarili ko na magpakatatag para sa aking anak. Kaya sana maunawaan niyo kung bakit ganoon ang nangyari. Gaya ng mga naiisip niyo, yan din ang sinasabi ko sa sarili ko ng mga panahon na yon. Masakit para sa akin na makitang nag-aagaw buhay ang aking kaibigan. Tapos gustuhin ko man na tulungan siya, hindi ko pa rin magagawa dahil siya na mismo ang nagpasya ng kanyang kapalaran. Matapos ang pangyayari na yon, pinanatili naming lihim ang mga nangyari. Sinunog namin ang katawan ni Dana upang makasigurado na wala na ito at hindi na makapanggugulo pa sa amin. Alam ko na kasalanan sa mata ng Diyos ang aming ginawa dahil inilagay namin sa aming mga kamay ang batas. Ngunit may maniniwala ba sa amin kung sasabihin namin na si Dana ang dahilan kung bakit namatay ang aming mga mahal sa buhay? Paniniwalaan ba kami kung sasabihin namin na kinulam niya ang aming pamilya? Hindi naman, hindi ba? Lahat ng ibinahagi ko dito sa inyong channel, lahat yun totoong nangyari. Alam ko na napakaraming pagsubok ang aking pinagdaanan, ngunit hindi ko naman sinisisi ang Diyos sa mga nangyari sa akin dahil ipinagpapasalamat ko pa yon sa Kanya. Kung hindi nangyari ang lahat ng yon, hindi sana ako ganito katatag sa ngayon. Alam ko na kaya naganap ang lahat ng yon dahil may maganda siyang plano para sa akin. Matapos ang mga nangyari, ibinalik namin sa libingan niya si Jordan. Samantalang si Janice naman, sama-sama na ang kanyang katawan at ng kanyang asawa at anak sa iisang puntod dahil yon ang bili niya sa amin bago ito binawian ng buhay. Muli kong kinuha ang aking anak sa simbahan at nagsama kaming mag-ina. Ibinenta ko ang tahanan namin at bumili ng panibagong tirahan upang makapagsimula muli. Para kasing bumabalik sa akin ang mga nangyari sa nakaraan sa tuwing nakikita ko ang bawat sulok ng aming bahay. Kaya para makakalimot, lumipat ako kasama ang aking anak. Itinuon ko ang aking oras sa pagbabantay sa aking anak. Naging taong simbahan din ako. Palagi akong humihingi ng gabay mula sa poong may kapal. Nagpapasalamat ako sa lahat na biyaya na pinagkakaloob niya sa akin. At syempre dahil buhay pa ako. At kasama ko ngayon ang aking anak. Marami man ang nangyari sa aking buhay, ngunit naging matatag ako ng dahil doon. Sa paglipas ng taon, nakilala ko si Ray. Isa itong pastor sa aming simbahan. Ibinahagi ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa aking buhay
at palagi niya akong pinapayuhan hanggang sa kalaunan nahulog ang loob ko sa kanya at nagpakasal kaming dalawa. Hindi naman humadlang ang aking anak na si Harold dahil nais rin nito na maging masaya ko at tanggap rin nito si Ray. Sa kasalukuyang taon, naninirahan ako kasama ang aking asawa. May kanya-kanya ng pamilya ang aming mga anak at ang bunso naman namin ay nag-aaral sa kolehiyo. Hindi ko nakalimutan ang mga nangyari sa aking nakaraan pero naghilom na ang sugat sa aking puso. Paulit-ulit kong ibinabahagi sa ibang tao ang aking karanasan upang magkaroon sila ng inspirasyon na lumaban sa buhay sa kahit na anong hamon ng tadhana. Marami mang pagsubok ang ibato sa atin, huwag tayong susuko. Dahil kapag nalampasan natin ang bagay na yun, mapapangiti na lamang tayo at sasabihin sa ating sarili na nalampasan na pala natin ang pinakamatinding hamon ng buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabasa at sana'y marami kayong natutunang aral sa aking karanasan. Naway nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.